Language, Grade 1, Quarter 2, Week 5. Let's learn about time words. Day 1, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about time words. Day 1, Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A, connect ideas through language using time words. And letter B, use learned high-frequency words in conversations. Kumusta mga bata? Mayroon ka bang kilalang tao na madasalin? Nalaman mo ba kung ano o sino ang kanyang palaging ipinagdarasal? Sa inyong mga nakaraang aralin, ay nakakilala kayo ng mga tauhan sa kwento na nagdadasal para sa kanilang kapwa. Sa araw na ito ay magbabasa tayo muli ng isang kwento. Sa ating pagbasa, tutukan ninyo kung ang ating tauhan ay mayroon ding ipinagdarasal na kagaya ng inyong kakilala. Sa araw na ito ay matututunan ninyo na gamitin sa konteksto ng pagsasalita ang mga bagong salitang natutunan. Aasahan din natin na matututunan ninyo ang paglalahad ng kwento gamit ang mga salitang pananda ng panahon or time signal words. Ano kaya ang mga salitang ito? Kapag naglalahad tayo ng pagkakasunod-sunod, sinasabi natin ang una, sumunod, pagkatapos, sa huli. Mayroon pang ibang salita na ginagamit, gaya ng una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, at iba pa ayon sa dami ng pangyayari. Ang mga salitang ito ay tinatawag natin na time signal words. Bago natin simulan ang kwento, ay narito ang mga salita na dapat ninyong matutunan mula sa kwento. Gaya ng salitang hunyango. Ang hunyango ay tinatawag na chameleon sa Ingles. Ito ay nagpapalit ng kulay ayon sa paligid. Nakakita ka na ba ng hunyango? Ano pa ang hayop na alam mo na nagpapalit ng kulay? Ang sumunod nating salita ay tinutukso. Halimbawa, tinutukso ng mga bata ang kaklase na mayroong maiksing bangs kaya umiyak ito. Ano ang mga salitang sinasabi kapag nanunukso? Ang sumunod naman na salita ay katangian. Ano ang mga pisikal na katangian ng bata sa larawan? Ang isa sa mga pisikal na katangian ng bata ay ang kulot na buhok nito. Paano ninyo ilalarawan ang kanyang buhok? Maaring ang kanyang buhok ay makapal na kulot at maitim na kulot. Paano nyo naman ilalarawan ang kanyang mga mata? Ang kanyang mga mata ay bilugan. Ang katangian ng tao ay maaaring pisikal o nababatay sa kanyang ugali. Ano-ano ang mga katangian mo na ipinagmamalaki mo? Ang sumunod na salita ay ningas. Ano-ano ang mga bagay na mabilis magningas? Ang ningas ay ang simula ng apoy. Halimbawa, nagsimula sa maliit na apoy ang ningas sa mga dahon. Ang sumunod na salita ay naapula. Halimbawa, naapula ng mga bumbero ang apoy na tumupok sa mga bahay dahil sa malaking sunog. Paano naaapula ng bumbero ang apoy? Ang mga bumbero ay gumagamit ng fire truck na may lamang tubig
gumagamit sila ng mahabang hose para ibuga ang tubig sa mga bahay na nasusunog. At ang huling salita ay natupok. Halimbawa, ang buong bahay ay natupok ng apoy. Kinain ng apoy ang buong bahay o bagay na nalagyan ng apoy. Tayo ngayon ay makakapakinig ng isang kwento na may pamagat na Ang Dasal ni Helga Hunyango. Naranasan mo na ba ang magdasal para sa ibang tao? Ngayon ay babasahin na natin ang kwento. Tandaan na makinig mabuti at tutukan ang mga detalye ng kwento. Ang dasal ni Helga Hunyango. Si Helga ay nasa unang baitang sa paaralan ng mga hayop sa kagubatan. Dahil isa siyang hunyango, madalas siya ay tinutukso ng ibang hayop. Gaya-gaya ka ng kulay, Helga, tukso ni Kuneho. Wala kang sariling kulay, ang sabi ni Uwak. Ang hirap mo na makita sa dilim, tukso ni Tagak. Palaging nalulungkot si Helga. Wala siyang magawa kundi magdasal sa silid-aralan pagkatapos ng klase. Minsan, sa isang sulok ng silid-aklatan siya nagdadasal upang matatanggap ng mga hayop ang kanyang mga katangian. Isang araw, isang mga ngaso ang nagtangkang sunugin ang gubat. Lahat ng hayop ay takot na takot at nagdasal na huwag matupok ng apoy ang kanilang tahanan. Gumapang agad si Helga malapit sa ilog at kumuha ng isang dahon na basa upang ihampas sa nagsisimulang ningas ng apoy. Hindi siya nakita ng mga ngaso sapagkat kakulay niya ang damuhan. Agad na gumapang ang mga ahas palapit sa mga ngaso at kumaripas ng takbo sa takot. Nang maapula ang apoy, agad na nagpasalamat ang mga hayop kay Helga. Isa kang bayani, Helga. Patawarin mo kami sa aming panghuhusga, sambit ni Quago. Tumingala si Helga sa langit. Salamat, Panginoon, natupad ang aking dasal. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Helga, si Uwak, si Tagak, si Quago, ang mga ngaso, mga ahas, at mga hayop. Ano ang kanyang kaibahan sa ibang mga tauhan? Ang kaibahan niya sa ibang mga tauhan ay nagbabago-bago ang kanyang kulay. Depende sa lugar na kanyang dinadaanan. Saang mga bahagi ng paaralan siya nagdasal? Tama! Sa silid-aralan at sa sulok ng silid-aklatan siya madalas nagdadasal. Ano ang laman ng kanyang dasal? Tama! Nagdadasal siya na matanggap ng mga hayop ang kanyang katangian. Ano ang naging suliranin sa kwento? Ang naging suliranin sa kwento ay tinangkang sunugin ng mga ngaso ang gubat kaya lahat ng hayop ay takot na takot. Paano ito nalutas? Tama! Nalutas ito dahil gumapang agad si Helga papunta sa ilog upang basain ang dahon at inihampas ito sa ningas ng apoy. Ano ang naramdaman ni Helga sa pagkalutas ng kanyang suliranin? Tama! Agad siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil tinupad niya ang kanyang dasal. Ano ang naging wakas ng kwento? Tama! Ang naging wakas ng kwento ay nang maapula ang apoy, agad na nagpasalamat ang mga hayop kay Helga. Ngayon ay balikan natin ang kwento upang makilala ng mabuti ang mga tauhan at malaman ang mahalagang bahagi ng kwento. Sa ating pagsagot sa mga tanong,
ay binalikan natin ang mga pangyayari mula sa simula hanggang wakas. Mahalaga na gawin natin ito upang sa ating pagkukwento at paglalahad ng mga pangyayari ay mayroon tayong wastong pagkakasunod-sunod. Tingnan ninyo ang chart na ito. Simula, gitna, wakas. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap. Sa huli, nailigtas ni Helga ang buong gubat dahil sa katangian na noong una ay pinagtatawanan ng iba. Sa simula, may walang pumapansin at nakikipagkaibigan kay Helga. Ang sumunod dito, tinutukso na siya at wala siyang kaibigan. Alin sa mga pangungusap ang nauna sa kwento? Ang nauna sa kwento ay, sa simula, may walang pumapansin at nakikipagkaibigan kay Helga. Nalaman din natin ito dahil gumamit ng panandang pamanahon o time signal word. Ano ang pangalawa? Ang pangalawa ay, ang sumunod dito, tinutukso na siya at wala siyang kaibigan. Gumamit naman ito ng salitang sumunod. Paano ito nagwakas? Sa huli, nailigtas ni Helga ang buong gubat dahil sa katangian na noong una ay pinagtatawanan ng iba. Ang panandang pamanahon ay sa huli. Ano ang mga salita na mas nakatulong sa inyo upang maiayos ang mga pangungusap? Ang mga salita na nagsasabi ng panahon or time signal words ay nagbibigay sa atin ng paalala kung ano ang dapat unahin sa salita. Ang mga salitang ito ay sa simula, ang sumunod dito, at sa huli. Ngayon, iayos na natin ang mga pangungusap sa chart. Simula. Sa simula, may walang pumapansin at nakikipagkaibigan kay Helga. Gitna. Ang sumunod dito, tinutukso na siya at wala siyang kaibigan. At para sa wakas, sa huli, nailigtas ni Helga ang buong gubat dahil sa katangian na noong una ay pinagtatawanan ng iba. Sa ating naunang chart, ay inayos natin ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng mga salita na nagsasaad ng kilos. Ngayon ay magtatala tayo ng mga pangyayari na naganap mula sa mga malalaking pangyayari sa kwento. Maglaro tayo. Kapag nagbasa ako ng pangungusap at ito ay nangyari sa simula, magtaas kayo ng isang daliri. Ito ang inyong hintuturo. Kapag naman ito ay sa pangalawa, magtataas kayo ng dalawang daliri, hintuturo at hinlalaki. Kapag naman ito ay nangyari sa huli, itaas ang tatlong daliri, hinlalaki, hintuturo at palasingsingan. Handa na ba kayo? Basahin na natin ang mga pangyayari sa kwento. May mga ngaso na dumating at nagsimula ng apoy sa gubat. Ito ba ay simula, gitna, o wakas ng kwento? Tama, ito ay gitna ng kwento. Kaya itinaas natin ang dalawang daliri, hinlalaki at hintuturo. Sumunod na pangyayari, palaging tinutukso ng mga kaklase si Helga. Ito ba ay nasa simula, gitna, o wakas ng kwento? Tama, ito ay nasa simula ng kwento. Kaya ang itinaas natin ay hintuturo. Sumunod na pangyayari, gumapang ang mga ahas patungo sa mga ngaso. Ito ba ay simula, gitna, o wakas ng kwento? Tama, ito ay gitna ng kwento. Kaya hintuturo at hinlalaki ang ating itinaas. Sumunod na pangyayari, pinuksan ni Helga ang apoy. Ito ba ay simula, gitna, o wakas ng kwento? Tama, ito ay gitna ng kwento. Kaya hintuturo at hinlalaki ang ating itinaas. Sumunod na pangyayari,
Nanalangin si Helga na matanggap ng mga kaklase ang katangian niya. Ito ba ay simula, gitna o wakas ng kwento? Tama, ito ay simula ng kwento, kaya hintuturo ang ating itinaas. At panghuling pangyayari, humingi ng tawad kay Helga ang mga hayop. Ito ba ay simula, gitna o wakas ng kwento? Tama, ito ay wakas ng kwento. Kaya ang itinaas natin ay tatlong daliri, ang palasingsingan, hintuturo at hinlalaki. Ngayon naman ay ikwento natin muli ang kwento gamit ang mga salita na mayroong pananda ng pamanahon. Narito ang mga salita na mayroong pananda na pamanahon. Sa simula ng kwento ay palaging tinutukso ng mga kaklase si Helga. Ang salitang may pananda na pamanahon ay sa simula. Kasunod nito ay nananalangin siya upang matanggap ng mga hayop ang mga katangian niya. Ang salitang may pananda ng pamanahon ay kasunod nito. Pagkatapos, isang mga ngaso ang dumating upang sunugin ang gubat. Ang salitang may pananda ng pamanahon ay pagkatapos. Agad na gumapang si Helga upang apulahin ang apoy. Gumapang ang mga ahas patungo sa mga ngaso upang takutin ito. Sa huli ay humingi ng paumanhin ang lahat ng hayop kay Helga. Ang salitang may pananda ng pamanahon ay sa huli. Para sa gawaing ito, buuin ang mga pangusap batay sa inyong mga natutunan. Maaari nating ipahayag ang ating mga patlang sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang may panandang pamanahon. Ang nawawalang salita ay kwento. Maaari nating ipahayag ang ating mga kwento sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang may panandang pamanahon. Sumunod, ang mga salitang panandang pamanahon ay nakakatulong sa atin na magpahayag ng ideya ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pagkakaroon ng talaan ng mga patlang na mula sa kwentong babasahin ay nagpapalawak ng ating bokabularyo. Ang nawawalang salita ay salita. Ang pagkakaroon ng talaan ng mga salita na mula sa kwentong babasahin ay nagpapalawak ng ating bokabularyo. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!